Kapag may chance, kapag may pagkakataon, laging gawing pigilan ang mali, lalong-lalo na ang maling relasyon. Totoo naman na tumatagal, lalong dumadami ang mga maling relasyon na ito dahil sa mga nangungunsinti para pa sila kinikilig sa mga ganitong klaseng mga relasyon ng mga kakilala nila. Hindi mo malaman kung anong klaseng utak ang meron ng mga tao pinababayaan at parang ini-encourage pa ang mga ganitong klase pagkakamali. Mga maling relasyon na nang wawasak sa mga tahimik at maayos na pamilya. Mga payong hindi pinag-iisipan. Oo naman, dahil mali at relasyon ito, makukonsensya ang mga involved people. Dadalawin sila ng konsensya nila at syempre magtatanong sa mga kaibigan nila. Believe it or not, ang payo at maririnig mo sa kaibigan, okay lang yan, di lang naman tayo gumagawa ng ganyan sa mundo. Yan ang payo ng mga tao, hindi marunong mag-isip, ni walang pagtatama na maririnig mo sa kanila. Ito ang masakit na katotohanan. Bakit ganito kapahin nila? Dahil sila mismo nakikinabang sa kamalian ito. May nakukuha sila, kaya sinasakripisyo na nila ang konsensya nila. Ni hindi inisip na may mga taong masasaktan dahil sa mga maling relasyon ito. Dahil sa mga taong alam na alam naman nilang mali, pero nagpapabaya, nakikinabang, nakakakuha. Tamaan ang dapat tamaan at kapag tinamaan, mag-isip at bulabugin ng konsensya. Kayong mga nangungunsindi, sure ako bahagi kayo ng karmang ginagawa ng mga nasa maling relasyon ito. At kapag patuloy ang bulag-bulagan na ginagawa ninyo, kilala na kayo ng Diyos. Diyos na igaganti ang mga nasaktan. Kahit na mga walang walay na bata, ibabawi sila ng Diyos sa mga tao tulad niyo. Relationships are not destroyed by the third person. They are destroyed by the person who entertains the third person while they are in a relationship. Sabi nga sa Colossians 3:25, anyone who does wrong will be repaid for their wrongs, and there is no favoritism.